لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Sura at Talak. Ang diborsyo. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. O propeta, kung kayo ay magdidiborsyo ng mga babae, hiwalayan sila sa kanilang ida, takdang panahon, at inyong bilangin ang kanilang ida. Ang ala ay nagtakda ng sapat na panahon ng paghihintay para sa babae pagkaraan ng diborsyo o kamatayan ng kanyang asawa. Kaya pagkaraan ng takdang panahon ng paghihintay, maari na siyang mag-asawa sa iba. Isinalaysay ni Abdullah ibn Umar na nang kanyang diniborso ang kanyang asawa habang ang uli ay nasa panahon ng kanyang regla. Itinanong ni Umar bin al-Khattab ang tungkol dito. Ang sugo ng ala ay nagutos sa kanya na utusan siya ang iyong anak na lalaki na ibalik niya at manatilihin ito hanggang siya ay malinis mula sa kanyang buwanang regla at maghintay hanggang sa sumunod niyang buwan ng regla at maging malinis muli at sa gayon kung nais niyang panatilihin ito, maari niyang gawin ito at kung nais niyang diborsyohin ito, maari niyang gawin ito bago siya magkaroon ng pakikipagtalik sa kanya. At ito ang ida, itinakdang pamamanahon na iniutos ng ala sa mga babaeng ididiborsyo. Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 178. Sa tama at kaukulang bilang nito,
at matakot sa ala ang inyong Raab. At huwag silang itaboy mula sa kanilang tahanan, at huwag ding namang hayaan na sila'y lumisan, maliban kung sila ay nagkasala ng hayag na kalaswaan. Ito ang mga hangganang itinakda ng ala, at sino man ang lumabag sa itinakdang hangganan ng ala sa makatuwid, tunay na siya ay nagkasala sa kanyang sarili. Hindi ninyo nababatid na maaring pagkaraan nito, ang ala ay magkaloob sa inyo ng mga mabubuting bagay na kanyang panumbalikin ang dating ugnayan o magandang damdamin ninyo sa isa't isa kung ito ang una o ikalawang paghihiwalay lamang. Kaya't kung malapit nang umabot ang takdang kanilang panahon, maari ninyo silang tanggaping muli bilang asawa sa maayos na paraan o hiwalayan sila sa paraang kalugod-lugod, at kumuha ng dalawang makatarungang tao bilang saksi mula sa inyo at magbigay ng panunumpa sa ala. Yaon ay isang paalaala, babala, na ibinibigay sa isang naniniwala sa ala at sa huling araw. At sino man ang may takot sa ala at kanyang pinananatili, tinutupad ang tungkulin niya sa kanya, gagawin niya ang daan sa kanya upang malagpasan niya ang bawat kahirapan. At sa kanya ay pinagkakaloob niya na hindi niya aakalain. At sino man ang magbigay ng kanyang tiwala. Itinala ni Imam Hamad na sinabi ni Ibn Abbas na habang siya ay nakasakay sa kamelyo ng sugo ng ala, ang sugo ng ala ay nagsabi, "O batang lalaki, ikaw ay aking tuturuan ng mga salita. Maging mapag-alala sa ala, at ikaw ay kanyang pangangalagaan. Maging mapag-alala sa ala, at ikaw ay kanyang pangangalagaan. Maging mapag-alala sa ala, at siya ay laging nasa iyo. Kung ikaw ay humingi sa ala, at kung ikaw ay humanap ng tulong, hanapin sa ala. Dapat mong malaman na kung ang isang pangkat ay magkatipon-tipon upang bigyan ka ng kapakinabangan, sila ay walang maibibigay na kapakinabangan, maliban kung ano ang itinakda ng ala para sa iyo. Dapat mong malaman na kung ang pangkat ay magkatipon-tipon upang ikaw ay pinsalain, hindi nila magagawang pinsalain ka, maliban kung ano ang itinakda ng ala laban sa iyo. Ang mga panulat ay naitaas na at ang mga pahina ay nangatuyo na." Amad, versikulo 1, kapitulo 273. Sa ala, magkagayon, siya ay sapat na para sa kanya. Katotohanan, isa sa katuparan ng ala ang kanyang kautusan. Tunay na ang ala ang nagtakda ng tama at kaukulang sukat ng lahat ng bagay. At yaong mga kababaihang lipas na sa kanilang takdang pamamanahon, regla, ang ida, takdang panahon, sa kanila kung kayo ay may alinlangan, ay 3 buwan at ganoon din ang mga wala pang buwanang dalaw. At yaong nagdadalang tao, maging sila man ay diniborsyo o kanilang asawa ay namatay, ang kanilang ida ay hanggang sumapit ang pagsilang ng nasa kanilang sinapupunan. At sino mang may takot sa ala, ang kanyang pinananatili, ang tungkulin niya sa kanya. Gagawin niyang magaang ang bagay na ito sa kanya. Ito ang utos ng ala na kanyang ipinahayag para sa inyo.
At sino man ang may takot sa ala at pinanatili niya ang kanyang tungkulin sa kanya, papawiin niya ang mga kasalanan mula sa kanya at palalakihin ang kanyang gantimpala. Pananatilihin niyo sila, ang mga diniborsyong asawa, sa inyong mga tahanan ayon sa inyong mga kakayahan, at huwag silang pakitunguhan sa paraang inyong masugatan ang kanilang damdamin upang maging dahilan ng kanilang paglisan. At kung sila ay nagdadalang tao, magkagayon, gumugol para sa kanila hanggang sila ay magsilang. At kung sila ay magpasuso sa nagbibigay ng pasanin, ang ala sa sinumang tao ng higit sa kanyang ipinagkaloob sa kanya. Ang ala ay magkakaloob ng kaginhawaan pagkaraan ng kahirapan. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. At ilan sa mga pamayanan ang nagimagsik laban sa utos ng kanilang Raab at ng kanyang mga sugo. At aming iniharap sa isang mahapding pagbabayad sala, parusa sa mundong ito, at aming silang papatawan ng kagimbal-gimbal na parusa, ang impyerno sa kabilang buhay. Kaya't nilasap nila ang masamang bunga ng kanilang gawa, kawalan ng pananampalataya. At ang naging kahinatnan ng kanilang gawa ay kawalan, kapahamakan sa mundong ito at walang hanggang parusa sa kabilang buhay. Ang ala ay naglaan sa kanila ng isang mahapding parusa, kaya't matakot sa ala at panatilihin ang inyong tungkulin sa kanya. O kayong mga taong nakauunawa at nananalig, tunay na ang ala ay nagbaba sa inyo ng isang paalaala at ipinadala rin ang isang sugo na nagsasaysay sa inyo ng mga ayat ng ala na naglalaman ng malinaw na mga paliwanag upang kanyang iligtas yaong may mananampalataya at may gawang kabutihan mula sa dilim ng kamangmangan tungo sa liwanag ng karunungan ng pagsamba sa tunay na Diyos. At sino man ang mananampalataya sa ala at gumawa ng mga kabutihan, siya ay tatanggapin niya sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos upang doon sila ay mamalagi magpakailanman. Tunay na ipinagkaloob ng ala sa kanya ang isang masaganang biyaya. Ang ala, ang siyang lumikha ng 7 mga kalangitan at ng kalupaan, sa ganoon ding bilang nito, ang kanyang kautusan ay bumababa sa pagitan ng mga ito, kalangitan at kalupaan, upang inyong mapag-alaman na ang ala ay may kakayahan sa lahat ng bagay at katotohanan. Sa cloud ng ala ang ganap na kaalaman sa lahat ng bagay.